sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, ito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng Talakayan ng Tora at Tipan. At para sa ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At muli samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ng banal na karunungan. Kabanata 7. Babala laban sa ma-idolatriyang babae. Anak ko, sundin mo ang aking tipan at ilagak sa iyong sarili ang aking mga kautusan. Ikaw ay mabubuhay kung ang mga utos ko ay iyong iingatan. Ituring na tanglaw sa iyong daan ang aking mga katuruan. Itanim ang mga ito sa iyong isipan at itago ng iyong puso at kaibuturan. Tandaan, sapagkat sa araw na iyon, isusulat ko ang aking tipan at mga kautusan sa kanilang mga puso at isipan. Jeremiah 45:33 at mga Hebreo 10:16. Sabihin mo sa tipan, ikaw ang aking ilaw, at sa mga batas, ikaw ang aking tanglaw. Sapagkat ang mga ito ay maglalayo sa iyo sa idol ay maglamapang ngalunya. Nangungawan ng aking tahanan, ako ay sumilip, at aking namatyagan mga taong pangkaraniwan. Napansin ko ang isang kabataang salat sa kaunawaan. Naglalakad siya sa may panulukan. Ang itinutungo ay sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito ay kanyang ginagawa sa ilalim ng hating gabi. Sa lalim ng hating gabi, kapag tulog na ang madla. Ang babae ang sa kanya ay sumasalubong sa pintuan, mapang-akit, mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses. Kilos niya ay maharot. Di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayon ay nasa mga plaza, mamaya ay nasa mga lansangan, at sa bawat kanto, siya ay nag-aabang. Hinawakan niya ang binata at siya ay hinalikan, at sinabi ang buong kapalaluan. Ngayon, tinupad ko ang aking mga panata, at may dala akong pagkain mula sa handog pagsasaluhan. Kaya lumabas ako upang ikaw ay salubungin. Hinanap kita at ngayon ay kapiling. Ang aking higaan ay sinapnan ko ng makakapal na lino. May iba't ibang kulay, buhat pa sa Ehipto. Ito ay aking winisikan ng pabangong mira. Bukod pa sa alo at mabangong kanela. Halika at bigyang daan. Damdamin ng isa't isa
ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko ay nasa malayo, pagkat siya ay umalis sa ibang lugar ay nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, sa pagbilog pa ng buwan ang kanyang pag-uwi. Sa salitang mapang-akit ang lalaki ay nahimok, sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin, sa matador ay sumunod. Mailap na usa sa patibong ay nahulog, hanggang sa puso nito ang palaso ay tatagos. 1,000 napasok sa lambat ang kanyang kahalintulad. Hindi niya namalayang buhay niya pala ang pambayad. Kaya nga, mga anak ko, makinig kayo sa akin. Ituon ninyo ang inyong pandinig sa aking mga sasabihin. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit. Ng babaeng ang tuntunin ay landasing mapanakit. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabilang na buwal sa kanyang mga yapa. Sa bahay niya ay patungo sa landas ng libingan, papanaog sa Sheol ang bulwagan ng kamatayan. Yada. 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 So, napakaano nitong description ng mapanlin lang na Yada. babae. 'Di ba? Binanggit niya pa Oo. dito yung yung handog pagsasaluhan. Mm. 'Di Tama. ba? Mm. Ngayon, Opo. tinupad ko ang aking mga panata at may dala akong pagkain mula sa handog pagsasaluhan. So, dito pa lang, mapapansin mo na isang isang pandilin lang. Kasi, di ba ang handog pagsasaluhan ay dapat, hindi yan inuuwi. Pero sis, tingin ko inihandog niya yun sa Sa mga idolatry idol. siguro, oo. Oo, sa idol niya yun handog. Tapos pakakainin ka pa. Oo, Pakakainin pakakainin pa ka yung pa. ano niya. At saka, So, kumbaga, hindi mo naman siya kasama, hindi mo naman siya kilala. So, talagang malilin lang ka sa kanyang mga matamis na pananalita. so, Pero may ano din yung lalaki, bakit siya lumapit doon sa pintuan ng babae, no? May choice naman siya eh. Kaya sasabihin mo na na yung babayang bakit ka nasa vicinity? Yun ang tanong. No? Swimming kami. O, siya nga, ang lalaki nga ang lumapit. Ate, ano bibili niyo? Ito, sabi niya, naglalakad siya sa may panulukan at tinutungo ay sa babaeng tahanan. Ikaw nag-aaral sa kanya. Kaya nagiging-braid lang si ate. So, talagang itong lalaki na ito, naghahanap din. May balak talaga. No? Oo, may balak. So, mayroon pa ba kayong mga dagdag na komento, mga kapatid? Medyo may pang rated R yan eh. So, Oo, rated Ibang R ito para sa mga kabataan. So, Ano to? dapat sa mga kabataan din, maging maingat sa mga matamis na pananalita. Huwag ka agad maniniwala. pabobola. Tsaka yung babae na yun, mahalay. Kasi Kaya nga. kung saan, May asawa na eh, no? Oo. mahalay siya, Ano pa? mahalay. Kaya siya nilalapitan.
Kaya may Babaeng balak yung patutot lalaki. nga eh. Mm. Kasi ang Nag-aabang nga lalaki, sa mga kanto eh. Oo, hindi kasi nga daw ang mapakali sa sariling tahanan. wala kayo. Ang lalaki, pagka inaasik, pagka ano yan, ah, tag nito, Sa- Sabi nga, yung salita kasi. kung ang palay na ang lumalapit sa manok, di ba Mm, tutukain? depende sa ano. Depende. Yan ang ah, ano to, Bibihira si Joseph. kalakaran, kakalakaran ng mundo. Pero Bihira kung ang ikaw Joseph, ay no? lumalakad sa Mag-iingat. katuwiran, dapat maging maingat ka pagdating sa mga ganyan. So, meron pa siyang sinabi yung may dala-dala siyang pagkain eh. Oo nga, So yun yung ito, mga hinandog sa idolatry. inantok sa idolatry. May Mm. tanong ako dyan. Paano kung sa handaan, magdadasal sila? Idolatry yun, di ba? Oo. Hindi ka na pwedeng kumain nun. Sa mga piyesta, yan. Kasi Kaya di ba nga, mga di idol, ba sinabihan na tayo ng mensahero noon na Mm. hindi tayo maaaring dumalo sa mga ganong Mm. pagtitipon ng mga kapistahan ng idolatry. Kapag may birthday, paano? Eh, may kandila yon sabay buga. Yun, maging maingat na lang tayo na alam mo naman kung ano yung nilagyan ng kandila, edi wag mong kakainin. Hindi nga, hindi po. Kasi pag once na may kandila na yon, lahat na yon. Di ba sabi nga pag nag-pray, kung yung oo, pag buong ano na nag-pray yon na. kasama na. Nag-pray na, yung buong ano na doon. Kasama na yon, pati yung tubig, yung inumin, pati yung pagkain, lahat-lahat na yon. Kasama na doon. Bro, ang ano lang dyan kailangan unahan mo. Oo. Pagdating mo Paano pa nga? lang dyan, ipanalangin mo na lahat. Ganun nga. Merong ano merong nagsabi niyan sa Q&A. Hindi pa daw dumarating yung order, pinanalangin niya na. Kasi nga, nakakalimutan ko rin kaya yun. Kasi nga, pag lumapag na dun sa ano, lalo na yung debotong katoliko, nawawala sa isip ko, dapat inunahan ko na to. Biglang gagawin, magsa-sign up, ano, di ba? O, Oo. sabi ko, wala, paunahan na lang tayo. Mm. Pero minsan na nakakalimutan ko. Dapat pala bago dumating, ano ko na, inano ko na, Oy, panalangin mo pinalangin na ko na. bago pa sila dumating. Bago lumapag sa pagkainan. Oo. Oo. Pero Parang paano pag swerte mo na lang kung ikaw ang alukin para manalangin. 'Di ba? baka, baka lumaki yung mga mata Kaya nga sa nung inalok maririnig. ako ng na ako daw ang manalangin, sabi ko, okay lang ba sa inyo kung ibang pangalan tatawagin ko? Okay lang daw. O sige. Pwede na mulat mata. Pwede na mulat mata. Oo. Tapos Pangkaraniwan. doon na sila na curious eh. Sabi mo, ba't iba yun? Sige. O basta gano'n na lang, Oo. meron naman na tayong pagbabawal sa mensahero na kahit ano, talagang bawal. Yan din ang Oo. inaano ko sa bahay. Bawal, basta birthday, bawal. Basta kung ano, bawal. Ayun na. Yung mga normal lang na kainan, pwede. Hmm. Sige, basa. Okay, sige. Start na po. Si Start Jay, na. okay. Start na, Jay. Kabanata 8. Ang panawagan ng anak ni Hawa. Ang karunungan ng alahayam ay nananawagan mula sa pinakamataas na dako at tawiran sa lansangan. Nakatindig sa pasukan sa harap nitong bayan. Mga propeta ay sumigaw ng kanilang kapahayagan. Kayong mga Israelita, si Yahwa ay pakinggan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong matutuwid ay mag-aral ng mainam, at kayong mga mangmang, pangunawa ay inyong buksan. Salita ko ay pakinggan pagkat ito ay mapagkakatiwalaan.
Bumubukal sa labi ko ay para sa iyong kabutihan. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin. At ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinipilit. Ito ay malinaw. Pinilipit. Ito ay malinaw sa kanya na may pangunawa at sa Teka, pinilipit o pinipilit? Mga Matuwid sis. kasi. Wala siyang pinilipit. Wala siyang binaluktot. Wala siyang puwersa, ibig sabihin. Opo, Okay, go. Okay. puro matuwid. Okay. Ito ay malinaw sa kanya na may pangunawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko ay pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Sapagkat ako, ang anak ni Yahweh na alahayam, ay higit pa sa mga ruby at mga diamante. At anumang inyong naisin ay walang maihahambing. Ako, ang anak ni Yahweh, ay nagahari na may katuwiran, kaalaman at katalinuhan. Paglilinaw. Sa mga Kristiyanong Biblia, inalis ang anak ni Yahweh sa kabanatang ito at pinalitan ng salitang karunungan. Basahin ang talata 29 upang mapagtanto na ang anak ng alahayam ang siyang nagsasalita rito at hindi isang personipikadong karunungan gaya ng isinulat sa mga Kristiyanong salin. Ang umiibig sa alahayam ay namumuhi sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kapalaluan at kalikuan, sa salitang baluktot at sa gawang kayabangan. Nasa akin ang mabuting paghatol at ang karunungan. Ganoon din naman ang unawa at kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari ay nakapamamahala. Nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Ang talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ako rin ang dahilan ng dangal nila at pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin ay nagmamahal. Tiyak ako ay masusumpungan kapag ako ay hinanap ng totohanan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay. Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ako ay lumalakad sa landas ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan. Ang sa akin ay nagmamahal, binigbigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Si Yahweh na Ama ang nagluwal sa akin bilang pasimula ng kanyang mga likha, bago pa ang kanyang mga sinaunang gawa. Ako ay iniluwal bago pa ang mga panahon sa simula. Bago pa nalikha ang langit at lupa. James chapter 1 to 18. James chapter 1 verse 18. Isang aklat ni John. Chapter 1 verse 1 to 3. Wala pa ang mga dagat nang ako ay lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa sansinukob, ako muna ang nilikha bago pa ang lupa at mga bukirin. Nauna pa sa alabok, sa daigdig at mga lupain. Naroon na ako nang ilagay ng aking ama ang kalangitan.
at markahan ang hangganan sa ibabaw ng mga karagatan. Naroon na ako nang itatag niya ang mga ulap sa kalangitan, at kanyang tiniyak ang bukal ng kalaliman. Naroon na ako nang ilagay niya ang hangganan nitong karagatan, upang ang tubig ay di lumampas sa dalampasigan. Nang kanyang itatag ang sa mundong mga saligan. Paglilinaw. Si Yahweh siya'y ang anak ni Yahweh na Ama, ang una at huli, Aleph at Tau. Tau. At Tau. Nakasulat rin ito sa mga sumusunod na aklat. Isa. Isaiah chapter 48 verse 12 to 13. Makinig ka sa akin, O Israel, Jacob, na aking pinili. Ako ay siya. Ako ang una at ako ang huli. Ang aking sariling kamay ang naglagay ng mga pundasyon ng lupa. At ang aking kanang kamay ang naglatag ng langit. Nang aking tawagin sila, sama-sama silang nagsitindig. Revelation chapter 22 verse 13. Ako ang Aleph at ang Tau, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay puno ng aliw. Siya ang aking ligaya. Palaging nagbubunyi sa kanyang presensya. Isaiah chapter 42 verse 1. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ngayon nga, o aking bayan, ako ay inyong pakinggan. Mapalad ang mga tumutupad sa aking tipan. Ang aking mga aral ay inyong dinggin at kayo ay magpakapantas. Huwag ninyong itakwil ang mga salitang aking binigkas. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Sapagkat ang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. Sapagkat ang alahayam ang kanyang patnubay. Ngunit ang di sumusunod sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopoot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ang pahayag ng anak ni Yahweh na alahayam. Yada. Yada! Yada. O, di ba napakaganda ng si King Yahweh siya mismo ang nagsasalita dito. Mm. Sabi niya pa dito, sapagkat ang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, sapagkat ang alahayam ang kanyang patnubay. Ngunit ang di sumusunod sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. So ito ang pahayag ng anak ni Yahweh na alahayam. So ito yung buod ng kanyang mensahe na nananawagan siya sa atin na kunin natin ang kanyang karunungan. So ito ang ang napakagandang aral na dapat nating panghawakan. So yung masumpungan lang natin ang alahayam ay sapat na para bigyan tayo ng patnubay sa ating lakbayin dito sa mundong ito. Yada. Ito, Ako naman yung Ito. verse 17, sis. Okay. Verse 17. Mahal ko silang lahat na sa akin ay nagmamahal. Tiyak ako ay masusumpungan kapag ako ay hinanap ng totohanan. So Yada. yung mga naghahanap talaga, o gusto yung matuto truth seekers. malaman ang katotohanan, masusumpungan siya. Yung iba kasi, pag sinabi mo yung katotohanan, tinatanggihan. Kasi na-brainwash na ever since nung pinanganak sila, ganyan na yung itinuro sa kanila. Hindi sila naghahanap, hindi nila masusumpungan yun. Samantalang yung mga naghahanap,
ay ibibigay niya talaga ang katotohanan. Tapos mahal ko silang lahat na sa akin ay nagmamahal. Nagmamahal sa tunay na na alahayam, tunay na pangalan, hindi yung pekeng mga pangalan na ginamit ng hijack, mga JC, mga DIOS, LORD, yung mga tunay na nagmamahal sa tunay na alahayam at anak sa banal na pangalan niya. Sa akin So, naman, sa akin yung yung huli sis. Sige. Sana Nakalagay dyan. tayo. Okay. tingnan mo dito. Nakalagay dito, ngunit ang di sumusunod sa akin, sarili ang sinasaktan. Ibig sabihin, yung akala mo, yung paglabag mo, akala mo nakakalamang ka o gumagaan yung mo, tinatamaan ako dito Bandang huli may consequences yung mga actions mo. Basta hindi naka-align dun sa kautusan, sa aral ng alahayam. Ito yung sinasabi niya na ang sinasaktan mo ang sarili mo. Kasi lahat ng gagawin mo na labag ay may kaparusahan. So ikaw din ang magtataglay nun. Maaring umiinam ka panandalian sa ginagawa mong mali. Pero yung resulta naman nun ay tinatawag natin kaparusahan sa pamamagitan yung mga consequences na ginagawa mo. Nararamdaman ko to Katulad ng sinasabi natin karma, yan. Diba sinasabi nga ng sultan, oo, napatawad ka, pero yung resulta ng ginawa mo, nandoon pa din. Oo. Oh, yung kung anong ginawa niya, sa kanya ang balik, Sa siya ang kanya rin ang balik. magsasuffer. Oo. Siya ang Mabigat ito. magsasuffer. Para ka pala naglalaslas, mga kapatid. Alam mo, okay, para ka pala naglalaslas na gano'n pag gumagawa ka ng kasalanan. Kaya kailangan lumakad talaga tayo sa katwiran ng anak ng alahayam. Kasi sinunod niya lahat ito Batas niya ito Batas ng kabayahawa ito. Sinunod niya ito. So, mayroon pa ba mga kapatid? Sis Rodim, ano mo dito? Take home sa talata na ating mga binasa. Kaya ibig sabihin, sa kanya tayo talaga straightforward tayo sa kanya. Walang Straightforward. liliko walang titingin sa kaliwa. Ano ba yung Hindi nagbabago Di ba oo, parang sis ganun Rodim, din sa hindi unang binasa. nagbabago. Kung ano yung nakasulat doon sa mga unang binasa natin, ito Kaya nga, nagpapatunay na siya na mismo ang nagsasalita dito. mm-mm, Pinapatunayan niya na kapag huwag kang kakanan, huwag kang kakaliwa, dumiretso ka lang doon sa dumiretso ka katwiran. lang. Oo, Ayan, oo. parang iisa lang ang layo ng ibig sabihin. Yung mga bata dyan, na nagbabasa at nakikinig, may lahat ng maling gagawin ay may resulta kung mabuti man o masama. May Kaya kaparusahan. may kaparusahan. May katapat na gantimpala. Maaring Gantimpala. masama, maaring mabuti. Depende sa ginawa, di ba bro? Yan, ibig sabihin ni Sis Rodim, pag gumawa ng mabuti, na ayon sa kasulatan, ayon sa covenant, mabuti rin ang gantimpala. Pero kapag liko-liko at masama, masama din ang gantimpala. Hindi gantimpala ang tawag doon, bro. Kundi Parusa. kaparusahan. Kaparusahan. Oo. Ito pagpapatunay na hindi na tayo pwedeng mag-ano-ano. Ay,
Ay, okay lang kasi maintindihan. Hindi. Sinasabi ng alahayam dito ng ating King Yahweh sinasabi niya dito na kapag ka talagang gumawa ka ng masama o mali, ay talagang may parusa. Mapapatawad ka pero may parusa. Hmm. Sinabi na rin ng ano yan, mensahero. Mga take nyo mga kapatid. Napakaganda nitong ano, dito sa verse 1 hanggang 5, na ang mensahe na ito ay para sa ating lahat. Ang karunungan ng alahayam ay nananawagan mula sa pinakamataas na dako at tawiran sa lansangan. Nakatindig sa pasukan sa harap nitong bayan, mga propeta ay sumigaw ng kanilang kapahayagan. Kayong mga Israelita, si Yahweh pakinggan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong matutuwid ay mag-aral ng mainam, at kayong mga mangmang pangunawa ay inyong buksan. 'Di ba? Paano kaya yun? Lahat tayo ay tinatawag ng ating alahayam eh. Para sa atin lahat yung panawagan na to. Pero yung mga tumatanggap lang, dapat silang mag-aral ng mainam. Kasi di ba sabi nga ng ano doon sa John 15 yata yun, sabi, John 14:15, if you love me, obey my commands. Keep my command. Oh, keep my commandments. At para naman doon sa mga naghahanap ng katotohanan, 'di ba ang pangako naman ng ano ni King Yahweh, kumato kayo at kayo ay pagbubuksan, kung hahanapin ninyo ako ay inyong masusumpungan. So humingi ka daw at ikay ipagbibigyan. Nandyan sis, nandyan. Nandyan, nandito din. Hmm. Nandito din. Meron siya sinabing pagpapala dyan eh. Nandito. Oo. Nandito din, nandito rin. Nandyan, Kasi nandyan. dito Nandyan, pinakilala nandyan. niya ang kanyang sarili. Nandito, nandito. Oo. Nandito, nandyan. Basahin natin. Basahin natin. 17. Mm. Yung siner ni Sis Salty, mahal ko silang lahat na sa akin ay nagmamahal. Tiyak ako ay masusumpungan kapag ako ay hinanap ng totohanan. Mm. Palagay dyan, no? Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay. Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ako ay lumalakad sa landas ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan. Ang sa akin ay nagmamahal, binibigyan ko ng kayamanan. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. O Yada. ito naman ang pangako sa atin ng ating alahayam. Yada. Pinupuno niya ang ating Yada. sisidlan. Mm. Ang mga Wala pa. nagmamahal, yung sumusunod, Oo. sinusunod sa kanya. Yung pagmamahal sa alhaya. Ito, ginagarantiya niya, oh. Ginagarantiya. Ang sa akin ay nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Siya na ang nagagarantiya. Sumunod lamang. Yada. Yada. Tunay na kayamanan niya, hindi yung material lang. Hindi yung Kasi yung ang mga kayamanan ex sa talaga. mga ex dyan, material na yaman ang inaano Hindi. nila eh. Actually, Prosperity gospel. ito kasi yung kayamanan na to, ito yung peace of mind. Oo, Yung wala ka peace of nang mind. aalalahanin kasi lumayo ka sa ano eh. Lumayo ka sa tukso. Yun ba yun? Di ba nung nagdadasal ang King Yahweh siya isa, ano bang bundok yun sis? Yung 40 days Gethsemane. siya Opo. Di ba inaano siya ni Satanas? Kinasabi, bibigay ko sa'yo ganito, bibigay ko sa'yo ganyan. Di ba? Yun yung mga gantimpala kasi ng gusto ng mga tao eh. Yung ano, yung material. Pero yung sa kanya is peace of mind. Power. Power and Power, material. oo. Merong ano Oo. eh,
Di Merong ba yung isang tatlong bagay na yon ang ano, ang mm, pinakamalakas na tukso sa tao? mm, Yung kapangyarihan, yung yaman, mm, at karangalan. karangalan, oo. Hmm. Nararanasan ko 'tong mga ganito. Talaga mga kapatid, kasi kapagka binigay sa'yo yung isang bagay, hahangarin mo yung mas mataas dun sa bagay na yon. Pag walang Maramdaman ko. kakuntintuhan ng tao, ganun nga. Tapos, di Tingin mo nandun na lang yun, mas ano? mataas. Pero ang karunungan kasi, sasabihin sa'yo, hindi yan mas mataas. Oo. Sabihin. Hindi, Sabihin, ganito enough pa na yan. mga Di ba kapatid. na, sa ibang bagay naman. Kaya Oo. kailangan ng karunungan din. Hindi lang material. Kaya nga, di ba sa umpisa pa lang nitong yung kabanata na to, ang pinag-uusapan dito ay yung karunungan na Mm. nagmumula mismo sa ating alahayam. Ayan. Na sabi niya Mm. nananawagan sa mga matataas na kabundukan. So, naroon siya nananawagan sa atin. Yung Lahat ng matataas na para sa kabundukan, hindi kaya oo, yun yung mayayaman? matataas na ibig Mga sabihin, kingdom or government, ayan ang no, bundok. sabi niya Oo, yung dito, mga mayayaman, mula oo, sa yung mga pinakamataas na dako at tawiran sa lansangan, nakatindig Mm. sa pasukan sa harap nitong bayan. Mm. Mga propeta ay sumigaw ng kanilang kapahayagan. Mm. So, ayan nung panawagan niya, ang karunungan ang tinutukoy dito, yung wisdom, yung karunungan ng alahayam, ang nananawagan mula sa pinakamatataas na dako. So, ibig Ano yung mga sabihin, matataas na dako? ang tinutukoy niya dito na matataas na dako. So, ano man ang iyong katayuan, ikaw man ay nasa Yes, taas, yeah. o kung ikaw ay nasa taas, maririnig ka Mm. doon hanggang doon sa pinakababa. Oo, kinaiba. Hmm. Kumbaga, ano yan, walang mayaman, walang mahirap. Yan Walang ang ibig mayaman, sabihin walang yan. mahirap, Lahat yan para sa tinatawag. lahat. Sino ang makikinig? Hmm. Kaya ang mensahe niya ay ipinahayag para sa lahat. Kung sino man itong nakarinig at tumalima doon sa kanyang mensahe, sila itong makakapasok sa kanyang ah, makalangit na kaharian. Ito ba yung kinausap ni King Yahweh na mayaman? Ano Oh, masabi niya doon sa mayaman? yung sinabi niya doon sa mayaman, yung mayaman ang nagtanong, ano bang Oo, ano gagawin sabi niya ko po? para makapasok sa inyong makalangit na kaharian? So, Mm. anong sagot ni King Yahweh? Sundin mo ang mga kautusan. Sabi niya, alin doon? Ang binanggit lang na ni King Yahweh ay yung mga bagay na nasunod niya. Bakit nagsimula siya doon sa number 5? 5 to 10 ang sinabi niya. Pero yung 1 to 4 na patungkol sa pagmamahal sa alahayam, bakit yun ang hindi binanggit ni King Yahweh? Mm. Sapagkat yun ang mga bagay na hindi nasunod nitong mayaman. Aha. Siya ay nakapokus lamang doon sa mga bagay na para sa kapwa niya na nakikita niya. Pero yung mga bagay na para sa alahayam na hindi niya nakikita, yun ang hindi niya nasunod. Mm. At Elaborate. Elaborate nga inelaborate natin yan, pa, sis. inelaborate pa ni Elaborate nyo nga, sis, para sa mga Oo. Elaborate yes. nga. Ano Oo. ba yung una, dalawa, di ba yung pagsabi Elaborate sa natin. mga Elaborate sabat, yan. Elaborate. idolatry, siguro na-idol niya yung kanyang mga kayamanan, ganyan. Mm. Tapos yung sa mga kasabat, siguro inuuna niya yung kanyang mga negosyo bago yung Mm. yung pagsunod sa mga kapistahan o Commandments na mga tinutukoy sabat, ng King Yahweh yes. siya. Pangatlo Oo. pa, Commandments. Mm. yung mga ano ba yung yung pangalan ng Mm. siguro, syempre kasama na yun doon sa pag hindi mo Mm. pagtatangi sa araw ng Sabat, di ba? Kasi yun, Apo. kasama na yun. Yung ano ba yung pang-apat? Yung patungkol sa Sabat, Pagkukulang? sa Sabat, 'di ba? Sa Sabat yun, sis. Yung number Yung 4. mga Ang mga ikalima, hayop. Yung Oo. panglima, yung mahalin mo ang iyong ama't ina.
Mm. Oo, Di ba? Yung hindi panglima nakikita ng sa tao yun kasi nasa bahay lang yun eh. Eh, mm. hindi pag-honor sa Hmm. sa magulang, baka sinusuway niya yung Mm. yung hindi niya sinusunod yung mga tagubilin ng kanilang magulang. Di, Siyempre, yung ibang tao hindi naman nakikita yun kasi nasa loob ka ng bahay, di ba? Yes, opo. Baka ano. nagsimula kasi ang si King Yahweh sa pagsagot ay doon sa 10 kautusan. Mm. 'Di ba? Mm. Nung Opo. Opo. Ito kasi yung pinatutungkulan nitong ano na to, kabanata na to eh. Yung oo. Oo, at saka, kautusan. Ito pinatutungkulan ah, niya. Kaya brinot up natin yung mayaman ah, at saka King Ahasay oo. na nagtanong So, sa kanya. kung tutingnan Mm. mo sa society, ang tingin sa kanya mataas na parang model citizen, Mm. successful, ginagawa siguro mapagbigay din sa sa charity, Oo. o kung ano man ang Yung, kanyang mga yung foundation, siguro nagpapakita. mataas Oo, mayaman, di nagpapakita. ba? Kagalang-galang. Oo. Pero may mga siya na hindi nasusunod, na hindi nakikita ng common na tao. Hindi buo yung kanyang pagsunod yung sa unang first 5 commandments. Kasi medyo pagka-personal yun eh. Yung Kaya commandment, sabi, yung challenge siya, commandment ibenta mo ang mga ari-arian mo. number 1 to 3. Hindi yung Mm. binanggit ni King Yahushai. Dahil Yung alam 1 to niya, 3. yung 1 to 3, Mm. hindi niya binanggit yon. Kasi alam niyang hindi yun nasusunod ng mayaman. Oo. Oo nga, So mga kapatid. image ang gusto ng mayaman. Image, yung maganda Oo. image niya sa Image. society. So, ibig sabihin Hindi sa pala, alayam. yung pag ano mo masyado, pagkup mo masyado ng mga material na bagay, is form na rin siya sa idolatry. Yung masyado ka nakaano sa kayamanan mo. Kasi nakatingin ka na lang dun eh. Mm. Hindi niya nga binanggit yung Na-share pang-10. mo nga bro, di ba? Yung merong kakausap na Opo. Singapore-based ang na talaga Oo. maayos siya. How can you be so sure na maayos? Yun ang tanong nun eh, di ba? Bakit Mm. yung namatayan ng asawa? Mm. So, hindi tayo ang maghuhusga sa mga ganung bagay. Alahayam lang talaga nakakakita ng puso niya, isip. Mm. Mm. Kaya nga. Kaya nawa, itong talata ba itong kabanata na to, masumpungan ng karamihan na sa atin. Kasi ito na mismo, pagpapahayag na ng ating King Yahweh siya ito. Di ba dinugtungan niya pa yung sagot niya doon sa mayaman? Yung pangalawa na sinabi niya, Mm. nung sumagot yung mayaman, lahat po yan sinunod ko mula sa aking pagkabata. So ano Mm. yung pangalawa na sinabi ni King Yahushai? Kung ganyon, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Ang bigat na. At Ang bigat yun to. ay hindi na nagawa nitong mayaman. Tinalikuran niya ang Mm. si King Yahushai. At Mm. Idolatry kasi ng yaman eh. umalis Idolatry ng siya yaman. ng malungkot dahil siya ay sobrang Ayan. yaman. Ibinenta niya. Mm. Ibenta mo. Nako. Oo, Paano niya ibenta mo ibebenta? lahat ng Kasi iyong nga, ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. yan ang mahirap nilang gawin. Kasi pag nandun ka na sa tugatog, ang gagawin mo doon, i-maintain mo yun para hindi mawala sa'yo. O Mahirap kaya, i-give up, no? oo. O kaya gagawa ka ng mga safety measures para hindi mawala sa'yo yun. O yaano mo yung anak mo, yaano mo yung ganito. O i-venture mo sa ganyan para yung yaman mo lalong lumaan. O yan yun. Hindi niya kaya yun. Kaya nga, bro, may mga pagkakataon na para ka magigisingin ka sa pamamagitan ng sakit, malubhang sakit. Ano yung mayaman na yan kung ikaw iglilisan din o kaya mararate ka lang. Yung dadaling ka sa point na i-give up mo na lahat.
yung ready ka nang i-give up lahat, ultimo buhay mo, bago kanya i-ano, magra-rock bottom ka muna bago kanya anuhin, ah, bago mo willing na i-give up ang lahat. Kasi Pero, hindi mo mm, magi-give up yun kasi masyado kang komportable sa dati nakasanayan, no? Pero pag health or family na ang ano, ang tinamaan, doon minsan, doon ka magigising na, okay na, ready na ako, give up ko na lahat. Basta matapos lang itong paghihirap na to. Tulad ng sinabi mo, yung naglalas-las, no? Kailangan mag-reach po ng rock bottom bago niya sagipin, eh, no? Gagawa ng action. Yun lang po. hindi, mahirap pag pinalo ka ng ano ng alahayam eh. Marirealize mo kung gusto mong, kung talagang tinatanggap mo. Pero hindi mo marirealize yun. Para kang, pag hindi mo tinatanggap yung parang magkaano ka pa, para maghihinanakit ka pa. Tapit tuko ka pa, eh, no? Tsaka maghihinakit ka pa, mawawala ka ng gana, aalis ka, mga ganun eh. Kasi naranasan ko rin na mahugupit. Pero tinanggap ko yun na may kasalanan ako. Kaya depende kasi sa pagtanggap natin dun sa parusa ng kasalanan na ginawa natin eh. Siyempre nagdadasal tayo na proteksyonan nga tayo. Pero hindi natin alam may mga kasalanan pala tayong ginagawa. Kaya tayo nagkakaroon din ng kaparusahan. Minsan iniisip ko nga bakit kaya itong mga ex dyan na to, konting kilos lang nila umuunlad na sila. Hindi Samantalang, dinidisiplina, samantalang no? tayo, samantalang tayo, teka muna, ba't kaya ganon? Itong mga to, konting kilos lang. Hindi naman kasi sila Bang! anak. Tayo, mga anak tayo. Hindi kaya tayo dinidisiplina. Pagka So siguro, gumanon ka lang ng konti. bro, siguro ang nais ng ng ating alahayam, bakit pa Mm. kayo maghahanap ng mga ganyan? Ako ay Mm. sapat na para sa inyong Oo nga po. kayamanan, Yada, 'di Yada. yada, ba? yada. Tama Kasi po, yada po. mga anak lang tayo, siyang ating magulang, ipananagutan niya tayong lahat. Opo. Yun din ang inisip ko sis na Kaya ang gusto niya inilalayo yung ako. lubos na pagtitiwala, Itiwala, oo total nga. dependence sa kanya. Kaya minsan ano man ang hangarin natin ay talagang hindi Opo, nangyayari. hindi na, kahit nga hingiin na eh. Oo. Kasi, ba't kaya ganun sila? Subukan ko nga, hingiin ko nga. Hindi binibigay. Ibig sabihin, pero hindi ako naghihinanakit. Kaya lang, ang inaano ko lang, hindi binigay kasi. Hindi na uugma sa akin. Baka hindi nakakabuti sa akin ito. Kaya nga, yung katulad na ni sis, ano ba ito? Goody. Tama ba? Job. Job. O, si sis Goody. Yung, yung, Okay. ano ba yan? Sino ba yun? Yung mga naga-item-item. Sasabihin nila, salamat sa DIOS, sa LORD, ganyan. Sabi ko, wala na to. Wala na. Oh. Sa ano lang yan, sa DIOS, sa LORD lang yan, siya ang dyan, masusunod dyan, ganun. Hindi nila naiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi nila. Sabi ko, wala na to. Talagang wala. Hindi talaga ibibigay. 'Di ba Kasi nasubukan na para talaga, natin mga kapatid. Halos oo. ginawa na natin ang lahat para makamit Mm. natin yung ating mga hinahangad. Opo, Napakaganda man ang ating mga layunin, ngunit bakit hindi sa atin ibinigay? oo nga po. So, ang Yan nais din. ng alahayam Iba ang ay yung plano. total dependence natin sa kanya. Kasi may kayabangan na yung dating natin nun sis eh. Ito Oo. gagawin natin to. Minsan Ito inisip nga ko ano nga, natin. paano kaya kung mayroon akong ganito kalaking halaga, ano kayang gagawin ko sa buhay ko? Baka mamaya Oh, makalimutan ko na ang paglilingkod sa yes. alayam at nandun na lang ako pa travel-travel kung saan-saan ako pupunta, di ba? Di ba ganyan nga naging Mag-enjoy sa usapan natin buhay. mga sis? Ito kapag may tayo, pupunta tayo, tayo na sa sasakyan, ganto, ganto, ganto. Di ba? Yun Oo ang nga usapan eh. natin. Naging na tayo. Simple pa lang yun, pero naging na tayo.
Naging Absent lagi sa reading kasi may may ah, party sa Oo. ganun. May racket. So, hindi May na naging natin bakasyon sa gaya mapagmataas na Boracay. tayo. Hindi na, kumbaga, Oo. wala na Palawan. yung, hindi na natin priority ang pag-aaral ng kanyang mga salita kasi Mm. nandun tayo kung saan tayo nagpupunta. Ang dami Mm. nating dahilan. Hindi pwede kasi wala tayong signal dito. Oo. Hindi pwede kasi maingay dito. Hindi namin pwedeng hindi kami pwedeng makapakinig at di kami pwedeng makapagsalita kasi maraming bawal, ganito, ganyan. So, di ba? Alam ng ating alahayam kung ano ang ating kahahantungan. Opo, tama rin po yun. Tsaka yung naghahangad nga tayo ng halaran, di ba? Parang ginagamit lang natin yata yung ano ng halaran, pero ang nasa isip talaga natin, comfort eh. So, siguro Di ba? ang dapat talaga nating gawin, Mm. malugod lang si Aba sa atin. Okay. Tapos iasa natin lahat sa kanya. Yung total Yun dependence nga, nga sa total kanya. dependence nga. Wala Yung tayong, kalugdan, Pagsunod. kumbaga ang hindi maging yung hangarin natin, maging layunin, malugod lang natin ang alahayam. Kalugdan lang tayo ng alahayam, wala ka nang ah, hahanapin pa. Kasi di ikaw pala na yung totoo. hahabulin ng pagpapala. Kalimutan natin sis yung mga flow of energy na yan, yung mga Ay natin nako, yan. yun na nga bro Yung ang mga sinasabi namin eh. yung stars, kalimutan natin yan. Yung mga guhit-guhit ng palad ng mga dire-direction na yan, kalimutan natin yan. Kalimutan mo na yan, si Aba na ang Oh, bahala. si Aba ng bahala, ang kingahawa siya ng bahala. Basta lumakad ka lang dito. Hindi kita Yada, pababayaan. Ganun eh, di ba? Nakalagay yada. dyan, oh. Oh, yada. At sabi nga, Ayan, oh. hindi siya nagkukulang sa atin. Dahil Nakalagay dito. kung siya ang ating Oh. ama na nakakakita sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak, ay tiyak naman na hindi niya tayo matitiis, di ba? Sabi nga, hindi Kahit siya ano pang nagkukulang at hindi siya nahuhuli sa lahat ng ating pangangailangan. wala na yung flow of energy na yun. Na ano ko na-realize ko nga rin yung flow of energy na to eh. Flow of energy. Kahit gaano ka dilim yung ano, nilalakaran mo, basta lumalakad ka sa katwiran niya, bibigyan ka niya ng ilaw. Yada. Hmm, Ang kanyang yada. mga salita ang ating ilaw. Ito ay Hmm, lampara para sa ating lalakaran, di para ba? sa atin, lakaran. Gaano Oo. gaano man kadilim ang ating puntahan, So, bibigyan at bibigyan ka niya ng liwanag. nadaanan na natin yan sa Salmo 119, verse 105. Di ba? Ayan, no? Ito pa nakalagay dito. Ako ay lumalakad sa landas ng katwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan. Oh, ang sa akin ay nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Ito na naman po kanina. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Kaya wala na tayong dito. Dapat na hingiin pa na andito na ang King Yahweh siya eh. Sumandal tayo sa kanyang mga salita. Sapagkat yung salita na yun ay galing sa ating Abay Yahweh. Okay, talagang napakayaman ng ating talakayan sa Hmm, Kabanata 8. So ngayon, walo. move na tayo sa Kabanata 9. Yan, naku, Pwede kamamahal daw ba naman. si Nash? Ah, Hmm, sige. Sige si Nash. Okay, sige. Kayo na pa nag-aabang to eh. hmm. Lakasan mo ah. Kabanata 9. Pagtukoy sa karunungan at sa kamangmangan. Gumawa ng tahanan ang anak ni Yahawa at itinayo niya ang patibayan sa 7 ilawan. Nagpatay siya ng mga hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalamang dito ngayon ay lumapit.
Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayo, mga gutom at nauuhaw sa hapag ko, at kainin at inumin ang inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangkutya ay nag-aani ng pagdusta. Ngayon lang. Ang nagtutuwid sa masama ay nagkakamit ng alipusta. Diyan sa Punahin mo lagayan ang ko. mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Ang matalino ay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang pagpapasakop kay Yahawa ay pasimula ng karunungan. Ang kaalaman mula sa banal na isa ay nagbibigay ng kaunawaan. Sa pamamagitan ni Yahawa, dadami ang iyong mga araw. Dahil sa kanya, lalawig ang iyong buhay. Kung magpapasakop kay Yahawa, gagabayan ka ng kanyang karunungan. Ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya ay tinanggihan. Ang halintulad nitong taong mangmang ay ang pagsiping sa babaeng bayaran. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lumapit kayo dito, kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanyang namang sinabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw masarap na labis. Hindi alam ng biktima, maghihintay ay kamatayan. At lahat ng pumasok doon ay naroon na sa libingan. Yada. Yada. Dito. Buong katawan ng Yada. buong katawan ko ang So, ano ang inyong maikokomento dito mga kapatid? Inulit-ulit yung ang pagpapasakop, Hmm. ang pagpapasakop kay Yahawa. Ayan, verse 10. Ang pagpapasakop kay Yahawa ay pasimula ng karunungan. Ang kaalaman mula sa banal Hindi na isa nawawala ay nagbibigay ng kaunawaan. ng kaunawaan. Sa pamamagitan ni Yahawa, dadami ang iyong mga araw. O, dahil sa kanya, lalawig ang iyong buhay. Kasi lalakad ka sa katwiran ng alahayam eh. Kaya lalawig ang iyong buhay. Ang galing So, parang Ito yung inulit yung trick. kanina, 'di ba? Opo. Opo. Kapag siya ay tinanggihan, sabi Hmm. dito, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya ay tinanggihan. So, ang kautusan ay din. Siya rin ang kautusan. So, pag tinanggihan mo yon, tinanggihan mo rin siya. Tapos yung verse 8, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. So yung Yada. kung sino pa yung may Ayun. kakulangan, siya pa ang mapagmalaki at may Mhm. pride. Pero Ma-pride, yung oo. yung may karunungan na lalo pa siyang matutuwa at i-welcome yung mga binibigay mo, nilalahad mong katotohanan. Lalo pa siyang Ibig niya tatalino. sabihin diyan yung ang matalino, yung mga yung mga naghahanap ng karunungan. Ayan yun. Oo.
yung mga matatali. Kasi nabuksan na yung ano eh. May karunungan Yung, na, first may place. karoon na nabuksan na yung Binuksan kamalayan. na ang, binuksan na ang diwa. Pero yung mga, Ang matalino, ang turuan mo, uh, verse pero yung 9. mga ano, punahin mo ang mangutya, ano? Mapangutya. Eh, sino ba yung mga mapangutya? Sino ba yung mga yun? Yung mga mapangutya. Panghusga, pang ano, Panghusga, oo. pride. Yung, Mas oo, marunong pa daw sila. O mas yung mga marurunong pa panalo, sila. Ayun, yun yung mga yun. Yung mga piling nila. nagmamarunong. Yung mga piling. Oo. Yung Feeling marunong. nagkapakadalubhasa sa mga makamundong kaalaman o mga lihim na kaalaman. Yung bang pag may sinabi ka hindi na namin kailangan ng Torah. Negative agad. Ganun ka. Yung ayaw magpa-correct. Yung pipilit magtuklas ng mga bagong kaalaman. Isa pa Tuklas yon. ng tuklas, ng bagong aklat. Oo, isa pa yon. Na hindi naman na nararapat. Kasi may sinabi nga si David. Si Haring David Hindi may ko sinabi. pinakikialaman ang Oo. mga dakilang bagay. Mm. The 131, no? Dito sa Ibig verse sabihin, ang 4, sinunod, tingnan nyo, basahin nyo. Ang kulang sa saan po? kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Hali Mm. kayong mga gutom at nauuhaw sa hapag ko, at Mm. kainin at inumin ang inilaan ko sa inyo. Yada. Bali Yada. ito mismo ang paanyaya ng ating King Yahushua. Sige, Lisanin ang siya. kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ay tahakin at daanan. Mm. Parang yan lang ang sinunod ni Haring David. Ang ano lang talaga, hinayaan niya lang ang iba sa alahayam. Pero ang sinunod niya talaga yung kautusan. Sa isa lang naman siya nagkamali eh. Pero talagang sinunod niya yung utos sa kanya ng Yahweh Dasal. Kaya sobra din siyang minahal. Tama yung sinasabi kanina ni Sis. Yung mga nag, nag hindi na dapat pakialaman, wag na pakialaman. Pride nila yun din yun eh. Sobrang matalino. No? Mm. Kaya lang, iba yung wisdom sa knowledge. Knowledge ang ano nila eh. Sinisik nila. Pero yung wisdom ay hindi binigay. Kasi meron Kaalaman kasing lang, pero ang karunungan hindi. kasi kunyari may binigay ka na isang isang kaalaman itong na nasusulat ayon sa Torah, ibinigay mo ng ganon, tapos ni-reject niya, ano ang consequences nun? Kapag ni-reject ang kaalaman, ay di ba sinabi na Mm. nga dito, Mm. kapag tinanggihan mo ang karunungan, ay ikaw na mismo ang nagpahamak sa sarili mo. So, ibig sabihin, ibig sabihin, kung may wisdom na binigay sa'yo at tinalikuran, nagaling naman yan sa karunungan, nag-aayon sa Torah. So, ang mga susunod doon, mali-mali na, di ba? Oo, Mali-mali. tinanggihan mo yung karunungan, anong maiiwan sa'yo? So, kung may Hindi ka mga steps, mangmangan. kung may mga right steps kang binigay na wisdom, na hindi naman galing sa'yo galing sa alahayam, tapos tinalikuran niya. So, tinalikuran niya kasi may mas alam siyang steps eh. So, yung steps na yon puro mali. Kahit na sinasabi niya na hindi, ito naman ayon sa ano. So pagkatalikod mo, pagkaligaw mo rin dahil tinalikuran mo. Ganun po ba yun? Kasi ang karunungan kasi si Haring Yahushua yan eh. Hmm. Di ba sabi naman si Hero,
yung karunungan dito, pwede mong palitan ng pangalan na Haring Yahushai. Sa kanya ano, pag tinanggihan mo ang karunungan, parang tinatanggihan mo si Haring Yahushai. Yahushai. Yahweh the Son. Kaya tinan mo, naka-capital ang mga ano, yung sasalitang ano, karunungan. Parang tinalikuran mo rin ang ano, ang anak. Di Pag ba ano ba tinanggihan ang mo ang naging karunungan. resulta nung sila ay ano, nireject nila ang King Yahushai? Ano ang naging resulta para dun sa mga dati nating kasama na nireject Mm. ang King Yahushai? Kamatayan. Wala Oh. silang ano, wala silang eternal, kanilang ano, habang buhay. Bakit nga naman, ba't ka bubuhayin ng forever? Eh, kung suwail ka naman, ba't kayo sasama sa makalangit na kaharian? Kung hindi ka naman ano, hindi ka naman susunod, o hindi ka niya tao. Pa? Sabi Tsaka dito, ano, di ba ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya ay tinanggihan. Oo. Kuya. may Nawala na sinabi, sila ng wisdom kasi yung wisdom mismo ang tinanggihan nila. Mm-mm. mga Diba? sis, Kaya ganito, mga may tanong ako. kapatid, Sino yung kaninong ano, saang aklat yung from new moon to new moon? From Sabbath to Sabbath, all flesh will come and bow down before me. Kanino mababasa yun? Nasa Leviticus yan, ano bro, Nasa unang Leviticus. Leviticus. So, ibig sabihin, yung from new moon to new moon, kautosan yun. Diba? New moon to new moon Sabbath to Sabbath. Diba? Inuutosan niya ang mga Israelita. Diba? Diba Oo. mga sis? Oo, yung Oo, tama. maano sa ang new moon. So, ang new moon ay inuutos na doon ka magbabase sa new moon. Kasi new moon to new moon. Diba? Maano yan sa mensahero, ang new moon. Binigyan niya ng kahalagahan. Diba? So, ang ano dito, binibigay dito na kahalagan yung pagsunod. Kasi kung hindi mo bibigyan ng ano ba yung sinasabi niyo, sis, carefully follow, di ba? Sis Dalia, Maingat na sundin. maingat, Maingat maingat na pagsunod. susundin. Maingat Pag na hindi mo pagsunod. binigyan ng pag-iingat ang pagsunod, sumusunod ka nga, pero hindi naman maingat. Ibig sabihin, kailangan lahat ng ano mo is Sabi. maingat, naaayon doon sa Torah, sa kautusan. Ano yan pinaliwanag na rin yan ng mensahero Siyempre, yung mga unang ano niya, yung mga unang revelasyon niya sa atin, ano pa lang yun, panimula, panimula. Kahit siya rin naman sinasabi niya, panimula ko pa lang yun, panimula. Dahil Ina-amend yan. hindi pa naman lahat ibinababa sa kanya. Pero, siyempre, kada dumadaan ng araw, ang linggo, ang buwan, nag-iiba pa, palalim na ng palalim ang ibinabato sa kanya ng alahayam. Kaya dapat nag-a-adjust din tayo kasi ang karunungan hindi naman isang bagsak yan Tayo nga, nung nag-aaral tayo, may grade 1 na may preparatory pa nga Hindi po ba? Oh. Ganon kaya din. nga mga kapatid, Mm. ang Yes hindi po. pagsunod sa kautusan ay ang hindi na pagsunod sa mga kautusan ay hindi rin pagsunod sa karunungan. Ayun, At tama. ang karunungan, Nadali. hindi mo sinunod Nadali ang mo, sis. karunungan. Oo. Nadali mo, sis. Oh. Ang hindi rin pagsunod sa karunungan ay hindi rin pagsunod sa kay Yahawasyay. At ang hindi pagsunod kay Yahawasyay ay parang hindi mo na rin sinunod si Yahawa. So parang ganon. Yada.
Oo, Yada. Pag iisa yung tinalikuran karunungan, mo, Yahweh Shai, oo. utos, Kaya nga, step by covenant. step yan kasi galing sa kanya yan eh. Kapag tinalikuran mo at hindi sinunod ang kautusan, parang hindi mo na rin sinunod ang karunungan. Kapag hindi mo Yada. sinunod yung karunungan, parang hindi mo rin sinunod si Yahweh Shai. Ngayon, kung hindi mo sinunod si Yahweh Shai, hindi mo rin sinunod si Yahweh. Yun ang ibig sabihin na Sinusunod kung mo tinakwil yung, nila Sarili mo. si Yahweh Shai, parang Yung sarili mo tinakwil pang na rin unawa. nila si Yahweh. sinusunod mo Oo. yung kaaway ni Yahweh Shai. Mm. Ganon. Diba? Puro pasalungat. Meron Kaya yan nga, mga sila nga, kapatid. Meron paliwanag ang ano diyan, ang mensahero. Sinabi niya, napaka-importante sa alahayam ang new moon. Sinabi niya yon. Hindi ko lang mahanap yung ano na yun eh. Yung Q&A, nasa Q&A yun eh. Sinabi niya yon. Oo, Mga tama later, bro. Oo, mga tama later yan. part niya na yon. Yun yung malapit na siyang ano, mawala eh. Yun yung mga later part sinasabi niya. Nananawagan siya. Importante ang new moon sa alahayam. Napakahalaga niyan. Kaya nga niya binanggit niya yan sa ano eh, sa Genesis eh, na makikita mo yan doon. Mm. Kaya hindi talaga pwedeng baguhin. Yeda. Nandiyan dyan. Tsaka At may sinabi ang hindi rin mensahero. pwedeng magkamali. Hindi pwedeng Opo, baguhin, yun. Hindi hindi pwede. rin pwedeng magkamali. Oo. Mm. Tsaka may sinabi din siya, iisa lang ang kaaway niya. Mm. Iisa lang, si Lucifer. So, yung Isa mga lang. yung mga sumusuway, iisa lang ang kanilang sinusunod. Maaring akala nila, Mm. sarili lang nila sinusunod nila, democracy na yan. Sino bang yung liberty na yan? Sino ba nasa Statue of Ah. Liberty? Di ba si Lucifer? Ano bang gusto So, ni Lucifer? Di ba freedom? oo. At saka lahat ay pagsuway. Oh, siya na sinusubay niya. Kabaliktaran lahat ng gusto ng alahayam ni Mayawa. Oh. Ang babae gagawin niya lalaki, ang lalaki gagawin niya babae. Ang Mm. lahat ng design ng perfect harmony ng nature binabaliktad nila. So kasi kaya sinabi niya isa lang ang kaaway So yung pagsunod, ng alahayam, si mga Lucifer. kapatid, yung pagsunod, ano pala yon? Dalawa. Yung pagsunod lang. Yung isa, na may pag-iingat na pagsunod. So nga, naaalala mo yung mga yung mga peace, mga ganito. Pero kung hindi naman siya, naka-align doon sa tamang pagsunod, nagkakasala po ba yun? Pagkukulang bro, may mga Pag pagkukulang. Kasi mm, yung parang hindi pwede kasi sa alam yung pwede na. Sa pwede na, mm. ganyan. Ibig sabihin, Kailangan kalakalahati. maingat. Oo. Oo, yung half-half, hindi pwede. So, ibig sabihin pala, kasi ang sabi ng mga priest dati at saka hindi ko alam kung galing sa mensahero, no? Doon sa 7 feast, may pinaka-importante doon, yung DOE, DOA. Day of Atonement. Day of Atonement, DOA tuloy. DOA, Day of Atonement. So, ibig sabihin, kailangan eksakto yon. Kasi Eksakto yung yon. panahon na bubuksan niya ang mga pagpapatawad. Kasi kung eksakto yung Day of Atonement mo, eksakto rin ang tabernakulo mo. Hindi po ba? Mm. At saka Tama. eksakto dapat ang first day, new moon. Ang pinakamahalaga dyan bro, yung first month, first day of the year. Yung At Mm. saka yung 7th month. Oo. Yung Opo. Yung pagbuhat ng first new moon month dyan. at 7th month ay dapat hindi ka magkamali. Dapat sakto. Mm. Sakto, opo. Kasi nabasa rin natin, ang new moon ay eksakto. Hindi nagbabago. Eksakto siya. Dark moon yan. Ang nagbabago yung
Yung alin na nagbabago? Yung pisngi, yung pisnging liwanag na Yung nakikita. ano, Yung Mga ano, crescent, phases crescent, ng buwan. crescent. di po ba? Pero yung dark moon ay eksakto siya. Kaya hindi mo pwedeng hindi sundin yun. Tsaka nakasulat yun, sisi. Wala naman nakasulat yung crescent eh. Wala. Nakasulat talaga yung new Bro, moon. may shinare ako ah. Ano Hmm. ba yung crescent moon? Ayan ay symbol ni ano ng mga goddess noong ano Oh. bago pa si create si si Lolo Adama at si Hawa o pre-flood. Hmm. Yung yung crescent moon ay symbol ng kanilang mga goddesses. Hindi nakalpangalan yung kung anong goddess yun, di ba bro? Kaya Opo. kaya yung crescent na yun ay mahalagang mahalaga sa mga Jewish ngayon sa Israel. Kasi symbol yun ng kanilang idol or crescent o ni Ishtar. Baka si Nana Ishtar din yan, whatever. Kaya Ito pa yung at ano. saka tignan mo na lang sa kalendaryo, new moon. At pag sinabing new moon, ibig sabihin, ba't man nilalagyan ng new moon yun kung crescent? Di ba dark Saka ang isa pa, nakalagay doon? accurate eh. Accurate. Accurate. Hmm. Tsaka, kasi Kaya ang may katwiran, rule of galing daw sa postponement. Google. Kasi katwiran kasi galing din daw sa Google eh. Eh di lahat i-Google na natin, mali. Kasi ano yun, nung araw, wala kasing walang internet, walang wala yun. Kaya nga sabi ng Sultan, di ba? Yung mga defile noon, hindi mo pwedeng upuan yung inupuan nila. Kasi nga wala naman daw noon, yung Sanitary napkin. walang whisper, walang mga ganon, walang mga diaper, wala noon. Eh natural, kapag ka umupo ka doon, may mga dugo-dugo yun. So hindi mo Oo. pwedeng upuan yon. Yun ang Yung sinasabi ng hormones doon, nandun. hindi sinasabi, yun ang sinasabi ng Sultan. Pero ngayon, sabi niya may mga may mga safety na hindi kwan, 'di ba? Hindi magmamatsa yung upuan din. Sumakay ka ng jeep, ang upo pala Oo. doon Oo. period, di ba? 'Di ba? Ano Tsaka na, bro, ibig sabihin. di ba, dapat, sinabi naman niya, bakit hindi niyo tingnan yung kalendaryo ng mga Chinese? Di ba doon ang Mm. black mo? Di ba ang Chinese ay isa sa witness? So, Mm, ibig sa sabihin, witness. nililigaw ka pa ba noon? Witness nga Mm. sila eh. Pag Sa may sinabing new sinabi siya moon, eh. dark moon, yun ang definition ng new moon, yung Mm. dark moon. At may oras pa sila at segundo. Ang ganda Diba? nitong mga na to, kabanata na to, dito natin marirealize eh na ito ay kailangan maingat na pagsunod. Talagang talagang kwento. Tsaka sabi ng mensahero, kailangan talaga may common sense eh. Hindi po ba? Hindi pwede yung Mahalin mo yun yung siya ng buong puso at isip. Oo. Panoorin nila yung Q&A 12A. Mm. Puso at isip 12. Iba ba? Kailangan ng puso. Hindi lang puso, pati isip. Kasi iba, sunod na sunod lang sa Oo. puso, puro emosyon. Kailangan gamitin din na ang isip. Meron pa, may nagtanong, ano ba yung nakalimutan ko yung tinanong ng ng isang kaawan sa mensahero noon eh. May sinagot siya, sabi niya, "Oh, yung tingnan niyo na lang sa yung nagtanong, tingnan niyo na lang sa internet. Oh, i-Google niyo na lang diyan, nandiyan naman 'yan, makikita niyo naman." 'Di ba? Oo. Sinasabi niya 'yon. Common sense na Oh, rin. At bakit niya tinanong nun sinasabi 'yon? Ba't niya sinasabi ano 'yon? daw yung 'Di ba? Oh. fertile crescent. Ano daw yung fertile? Hmm. Fertile. Oh, yung Tingnan mo, fertile nasa 'di Google ba? naman yan eh. Oh, 'di ba sinabi niya 'yon? Oh, yung Fertile Crescent, nandiyan Festival lang na 'yan, tingnan lahat. niyo na lang 'yan. Bakit niya sasabihin 'yon? Kasi available na ang information nandiyan diyan. Oh, pwede mo naman 'yan i-check kung legit 'yan or hindi. May isip ka naman may katwiran ka naman, may common sense ka naman. Kung nag-aalangan ka doon sa Google na binasa mo o sa kung saan site ka man di mag-research ka pa kung saan. 'Di ba? Humingi ka ng karunungan sa alahayam na maintindihan mo kung saan yung tama. Yun yung sinasabi niya eh. Hindi ba?
Alam mo naman, Saka yung andito na, etymology. available na eh. Tingnan mo, ano bang etymology ng crescent? Etymology, doon, mas deeper mo maintindihan ang pinatutungkulan. Yung mga AI na rin, di ba? Kasi hindi pwede tayo mag-rely sa ano, hindi tayo pwede mag-rely sa crescent. Kasi nga, yung nakita natin, di ba, ginastify na nga natin. Nagbabago siya. Samantalang yung dark moon, hindi na siya nagbago kailanman. Kasi nga, perfect siya, eksakto siya. Oh. Kasi eksakto ang alahayam eh. Hmm. Walang labis, walang kulang. Okay, so bilang konklusyon mga kapatid, ang mensahe lang sa atin ng alayam na dapat nating matutunan at isaisip ang sinabi niya doon sa Deuteronomy 28 na obey me carefully and love me faithfully. Yun Yada. ang nais ng ating King Yahweh Shai. Buti, nakaabot ako. Mm. Buti nakaabot ako ngayon. Salamat sa alahayam. Oh, so okay po, Diba? medyo Anong musika natin, overtime na sis? naman tayo. Oo. Hindi, okay lang mag-overtime. Maganda yung topic eh. Oh. Ganun So, yung yung anong mga musika, susunod na sis? topic natin ay talagang mas lalong maganda. So, sana Kaya patuloy nga, tayong yung ano sabi samahan. niya, obey Hmm. me carefully and faithfully Hindi, with all your Yun. mind and with love all me your heart. faithfully and obey me carefully. Correct po rin. Yun. Oo. Yan ang ano, huwag Kailangan tayong mahalin lalagpas. mo siya Yada, ng mga buong kapatid. katapatan Yada. at sundin mo siya ng may pag-iingat, ng buong pag-iingat. Ganon niya rin tayo pinapahalagahan. Kasi, kaya dapat, ganon din natin siya pahalagahan. Sige po mga kapatid, music. Salamat. Maraming salamat sa Mm. pagsama niyo sa amin, sa aming talakayan at sa sunod na muli. Pansamantala muna tayong tatapusin natin ang ating talakayan sapagkat overtime na tayo. So pakinggan muna natin itong awitin. Tayo na sambahin ang ngalan niya. Yada. Biada. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Be blessed mga kapatid. Be blessed. Shalom. Salamat po. Shalom. Hanggang sa muli. Be blessed, mga kapatid. Ikaw alahayam, ika'y sasambahin. Ikaw alahayam, tanging pupurihin. Kami alahayam ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Ikaw alahayam, ika'y sasambahin. Ikaw alahayam, tanging pupurihin. Kami alahayam ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah Yahweh Sai Wadawakada Tawada. Ikaw Allah
alahayam, ika'y sasambahin. Ikaw alahayam, tanging pupurihin. Kami alahayam ay sasayaw sa'yo, nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasyam Misaya Yahawasay, Warawa Kadash Tawada. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasyam Misaya Yahawasay, Warawa Kadash Tawada. Warawa Kadash Tawada. Warawa Kadash Tawada.